Hello mga kalods! I'm back again! So bago ang lahat, intro muna tayo. Pasok! Yan mga kalods! Welcome back! Bago ang lahat, post muna tayo. Yan, kasama ko ang aking tito na PWD ngayon. At yun mga kalods, tignan nyo naman po si tito. Sobrang ingay oh. Bibong-bibo yan sa umaga. So yan na nga po mga loads. Kaya po nandyan siya kasi nagpapatulong po ako na mag-akay ng aming alagang manok. Kasi ngayon, check natin kasi nagkaroon po ng mga sakit ng mga manok ko na iba. So kailangan natin gamutin para maagapan natin kung ano yung mga sakit nila. Kasi mahirap na po na magkahawa-hawa yung ating mga alagang manok dito. Tsaka mga kalods, iwasan po natin yung manok natin na ilagay natin sa isang kulungan. So kailangan natin ibahin yung kulungan ng may sakit na manok para hindi magkahawa-hawa po yung mga manok natin. Yan, mayroon pong sipon yung manok natin at saka may halak po siya, kaya kailangan natin gamutin talaga para magapan natin yung sakit ng manok na alaga natin. Ang kulit talaga ni tito. Sige na nga po, yung sinyas na po na yun, mayroon po daw bakterya yung alagang manok natin. So kailangan talagang gamutin, sabi niya nga. Ayun. At yun na nga po mga kalods, nakita nyo naman po, mukhang matamlay ang ating alagang manok. So kailangan natin talaga agapan kaagad ng gamot yan para hindi lumalayo sakit ng ating alagang manok. So ayan, mag-i-inject tayo. Pinapakita nga ng tito ko na mag-i-inject ako dyan. So magiging nurse tayo ngayon ng mga hayop. So yan na nga, practice tayo paano magtusok sa mga alaga nating manok. Ayan, so at ayan na nga po mga kalods. So hawak ko na po yung gamot ng ating mga manok. So i-inject na po natin dyan mamaya. Actually first time ko po na mag-inject ng manok tsaka ng gamot sa kanila. So ayan, tumingin lang po tayo sa mga tutorial. So sinusunod ko lang po para at least mayroon po akong idea kung paano gawin. Kasi mga kalods, hindi po pwede na tutusok lang tayo sa manok na hindi natin alam kung paano yung proper na pag-inject sa kanila. So nasasaktan din yung mga manok na yan. So kailangan natin na dandahanin pagtusok. Yan, parang tao din yan sila, nasasaktan din. Gago! So ayan na nga po mga kalods. So yan, kinukuha ko na po yung pag-i-injika natin sa manok. Ayan. So yung ml pala na ituturok natin sa manok is 0.4 yung para hindi siya ma-overdose. So yun yung sa ganyan kalaki na manok. Ayun. So hinahanap ko yung pagtutusukan ng manok. Yan, so dandahan lang ng pagtusok para hindi po masaktan ng ating alagang manok. Yun, so tapos na po siya tusukan. So dandahan na natin ng hugot and balik na natin sa kanyang kulungan para hindi mawaan yung ibang mga manok dyan. At so ayan na po si tito, so nagpapakitang gilas po. So mga ka-loads, so ito pala yung second day po ng ating pag-i-inject sa alaga nating mga manok na nagkaroon po ng mga sakit po. Ayan, so medyo meron pa rin pong sipon. So kailangan po natin na lapatan ulit ng antibiotic para po talaga mawala na po yung sipon nila. At saka kailangan po natin alalayan po ng mga
vitamins po sa tubig nila para po hindi sila manghina. At yun na nga po mga kalods, so talagang hindi po talaga basta-basta mag-alaga po ng manok. Kailangan mo din na i-maintain sila para hindi po sila nagkakasakit. Tsaka talagang tinitingnan mo yung mga condition nila para hindi din na magkahawa-hawa yung mga alagang manok natin. So ayan na nga po mga kalods, so pangalawang araw na po ng pag-inject natin sa kanila. So bali 3 araw po pala na pag-inject yan. So hanggang gumaling sila. So sana gumaling na sila sa pangatlong pag-inject sa kanila para hindi na po sila magkasakit. So ayan na nga po mga kalods, may inject pa tayo ng mga months old na mga manok para maagapan din yung mga sakit nila. So di talaga natin maiwasan dahil sa panahon na pabago-bago, sobrang init tapos biglang uulan din, kaya yung manok nagkakasakit. So yan pa, kailangan natin na alalayan ng mga manok para hindi po sila nagkakasakit. At yun na nga po mga kalods, mayroon tayong 1 months old na manok. So nagkaroon po ng pagluluwa sa mata niya. So yan, nilagyan na po ng remedies. At in-injection na din natin ng antibiotic na 0.2 ml yan para magapan natin yung kanyang sakit. Yan. So yun lang mga kalods. So ganoon lang ka-simple mag-alaga ng mga manok. Ayan, so kailangan lang talaga na bigyan din natin sila ng oras pag sa umaga, yun, pag gising at pagkahapon din. So kailangan natin na yan, i-check tsaka pakainin ulit yung mga manok natin. Yan po yung pag-alaga ng manok. At yun lang mga kalods. So bago matapos tong video na to, nais ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. So sa lahat ng mga nanonood ng aking video, so mga lods, salamat sa inyong lahat talaga dahil nakaabot na po tayo ng 1K na views. Tsaka salamat sa mga likers dyan, tsaka yung nagko-comment sa mga ginagawa natin. Salamat sa inyo. So sana nagugustuhan niyo yung mga ginagawa kong video at nakakatulong din sa inyo, lalo na sa mga bagong nagmamanok dyan. At tsaka binabati ko din pala yung aking mga anak dyan. So sila Kaylee, Kali, Cassie, ingat kayo parati, miss na kayo ni Papa. So yun lang mga pamilya ko din. Salamat sa inyo, saka sa lahat-lahat ng mga at sa lahat-lahat po ng mga nanonood po ng aking video. Maraming salamat po talaga sa inyo. So sana hindi kayo magsawa. So sana marami pa akong magawang mga video para ipamahagi ko din sa inyo yung mga ginagawa ko mga kalods. So thank you sa inyong lahat at saka God bless po sa inyo. Kita-kits tayo sa next na video na gagawin ko. So ingat kayo parati at salamat.